Dennis to open us in prayer. Okay, kararag mo Pastor Dennis before tayo start. Tayo. Lord, maraming salamat naman sa gabi ito. Lord, yung time sa klase kami, Lord. Napakabuti mo, Panginoon, sa Sunday na ito, Panginoon, Lord. Dito na naman kami upang mag-aral, magsaliksik ng iyong mga salita. Lord, gabayan niyo po kami through your Holy Spirit sa aming pag-aaral. Tulungan mo po ang aming mga isip, aming mga puso, Panginoon, na unawain yung mga salita mo. Lord, bless mo din ang aming teacher, Pastor Bry, na siyang Lord na magtuturo sa amin ngayong gabi. Panginoon, ikaw pong magbigay sa amin ng kaunawaan, yung mga bago, Panginoon, na gusto mong i-reveal sa aming pag-aaral, Panginoon. Salamat, Panginoon. And bless mo din yung mga kaibigan namin, mga kapatid namin sa online, sa Quirino, dito sa Ifugao, sa Hong Kong, Panginoon, sa Mindanao. Lord, nagpapasalamat kami. Pinupuri ka namin ngayong gabi. Ito pong aming dalangin sa aming pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, purihin ng Panginoon. Salamat, Pastor Dennis. Upload ko lang yung notes natin. We will be studying about the book of Romans ngayon. Isa sa mga pinaka ginagamit sa Bible when we talk about salvation. So, very interesting itong book na ito. And ito yung titingnan natin yung overview ng aklat na ito. Overview lang kasi this is a separate subject pagdating sa pagkukuha ka na ng isang subject no? Romance. Pagdating sa epistles. Romance and then mahahati-hati kasi yan eh. So may nakalaan na specific na talagang ikutwan na dito. But what we will do tonight is just parang i-browse natin ano yung overview ng so this is just a survey. So the book of Romans, of course, we all know that this is written by the Apostle Paul. So ito si Apostle Paul, very prominent sa New Testament because ang dami niyang sinulat. So halos sa bloke ng 27 books 13, 14, mga ganun yung sinulat niya. Hindi nila ma-identify kasi questionable yung Hebrews if maraming debate ang mga scholars whether he wrote the book of Hebrews or not. So ayan, naglalaro ng 13 or 14 yung sinulat niya. So napakalaking bloke. Ayun. And then dito titingnan natin yung buhay ni Paul. So, sasaliksikin natin yung buhay niya kasi parang sa lahat ng sinulat ni Paul, parang itong book of Romans ang pinaka-controversial, pinaka-foundational. Kasi dito niya in-expound yung doctrine natin regarding salvation. So, sino ba si Paul? So, ito, Paul, lagi natin naririnig, Paul of Tarsus. So, pinanganak siya doon sa Tarsus. So, it's Jewish of the Jew, pero peninsulares na siya. Pinanganak sa labas na. So, ayan, he calls himself na Paul, but originally, ang pangalan niya is Saul. So, these are common knowledge sa ating lahat. So, Roman citizen siya. So parang kung sa panahon natin ngayon, dual citizen, kinikilala niya yung pagka-Jewish niya but yung citizenship niya as a Roman mamamayan ng Rome nandun rin at nagamit niya ng matindi ito sa kanyang ministry. So from the tribe of Benjamin, alam natin from records kasi siya yung isa sa pinaka-documented na character in the Bible kay Jesus Christ. So napakaraming record sa kanya. So educated person, tinuruan siya ni Gamaliel na isang prominent na scholar, kinikilala, respetado sa both secular and religious world. So yun. And sa mga salita naman,
linguist si Paul. So ito yung mga sabi nila 3 or 4 ang language niya. Of course we all know he is writing Greek kasi Greek yung mga sinulat niya. And then ito yung pinanghamon niya yung isang pinanghamon niya sa mga katunggali niya sa pagtuturo, yung terminology na a Hebrew of the Hebrews. So he speak their language. Kasi maraming mga Hebrew na they don't know na yung language nila. Ang ginagamit na nilang scripture nila yung Greek version, LXX. So possible rin na he speaks the Aramaic. Kasi travel rin ito. And sinasabi nila na he even possible na alam niya rin ang Latin, which is the language of Europe. So, ayan. In the ministry, bago siya naging Kristiyano, he is trained as a Pharisee. Pag sinabi nating Pharisee, ito yung mga devoted doon sa Judaism, sa religion nila. So, parang paano natin i-compare natin sa panahon natin? Parang pare. Kasi, for example, dito sa Pilipinas, ang pinaka namamayagpag na religious organization itong Catholicism. So pag sinabi mong Pharisee, pare siya. Pare siya. Talagang, yun yung education niya. Kasi, ang mga pare, doktor yung mga yan Because they study in the span of 10 years. So parang gano'n. So doctorate na yung level nila. So talagang theologian siya. So inihahanda siya, bukod sa pagiging Pharisee, parang hinuhubog niya yung career niya towards Sanhedrin. So even yung mga mentors niya siguro, they are grooming him towards Sanhedrin. Ano ba itong Sanhedrin? Nabanggit natin yan sa Gospels noon. Itong Sanhedrin, dahil ang Israel ay based siya, ang law ng Israel ay yung mismong Old Testament, yan yung constitution nila So ang katumbas ng Sanhedrin, mga either mga senators or mga justice, yung mga nasa Supreme Court. Either ganon. Sila yung nag-i-interpret or nagpapatupad, lawmakers or implementers, hindi implementers, lawmakers or interpreters of the law. So either mga judge or ginugroom siya papuntang doon sa Supreme Court or sa Senate. Kung yun yung katumbas niya ngayon. So yun yung makikita natin na kasi may mga evidences na makikita natin doon, may mga decision factor na rin siya doon sa kamatayan ni Stephen. Mga ganun. And of course, sa pagiging Pharisee at Sanhedrin, so sa pagiging itong dalawang kategory na ito, talagang immerse siya sa law of Israel. Kaya naging zealous opponent siya ng Christianity. So we all know na ang pinaka-foundational sa doctrine ng Israel, the Lord our God is one. Yun yung unang bahagi ng Shema. Yung pinaka-law nila. There is no other God. The Lord our God is one. And itong mga Kristiyano kasi, they have this perspective na Jesus is God. And they worship Him. So si Paul is oneness. because hindi pa develop the concept of Trinity. Talagang ang mga Hudyo, the Lord our God is one. There is no God but Him. But the divine revelation, dahan-dahan na pag-reveal ng Panginoon, yung pinag-aralan natin sa systematic theology na He is revealing Himself na He is more complicated than that. He is revealing Himself as a God who is one but in 3 persons. So na-develop na lang yan na concept sa pagdaloy ng Kristyanismo among the apostles. And Paul himself na-prove na data. Okay? Ito yung mga paano siya naging opponent ng Christianity. The first martyr, Stephen. Doon siya. Persecutor of the church. Siya yung inibor na church. Parang created
persecution within Jerusalem. And of course, sa law ng mga Israel kasi, pag binayolate mo yung Major 10, death penalty talaga yung 10 laws na yon. Death penalty. Kaya yung dinala nila kay Jesus Christ na quote in the act of adultery, talagang babatuin yan. Bakit nila binato si Stephen hanggang kamatayan? Kasi he is claiming na when sabi niya, I see the heavens open and I see the Son of God seated at the right hand of the Father. Standing at the right hand of the Father. So parang yun, sa tila payag na, they cut their ears because that is blasphemy in their religion. No, there is no right hand for God. So parang yung seated at the right hand is equating Jesus with God. Yun yung Kaya yun yung in their perspective, in their interpretation of the law, talagang death penalty talaga si Stephen. So makikita natin sa kwentong doon na may kinalaman si Paul doon sa decision doon. So practicing na rin siya doon sa being a Sanhedrin and doon. Kasi Sanhedrin ang decision factor diyan. Diyan rin pumapasok yung idea na sinasabi nilang possible na may asawa si Paul, may pamilya siya. Kasi hindi in the rules of the law of the Jews, ang mga nasa Sanhedrin should be a married man. So yun yung pumapasok na argument ng mga scholars na nagsasabi na he know what he is talking about when he wrote in Ephesians about the wife and husband. Okay? So ayan, torture, trial and death of Christians, may kinalaman siya diyan, mababasa natin sa Acts. And of course, yung bakit sila nakalat sa buong empire, may kinalaman si Paul yan. Okay? But kahit ganun, na persecutor si Paul, of course, he is in need of salvation. And on the road to Damascus, we all know these stories, so pabibilisan na lang natin. On the road to Damascus, dito yung flight of Paul. Yung theological struggles ni Paul. Kasi when he met the Lord Jesus Christ on the road to Damascus, yung nakita niyang Jesus Christ, who are you, Lord? Sabi niya, I am Jesus Christ whom you are persecuting. Ang nakita niyang Jesus Christ doon, yung description ni Moses na nakita niyang Diyos. Yung tinig niya napakatindi, ang liwanag ng glory niya parang sinag ng araw. So parang may struggle na sa isip niya regarding sa theology niya. But itong Jesus Christ, akala ko yung taga-barangay Nazaret to. Akala ko anak ni Jose, Tata Jose at Nanay Mary. So bakit ganun yung nakita ko? Bakit parang dagundong ng kulog at kidlat pag magsalita siya? So parang ganun yung na is it possible na totoo yung claim ng mga apostol? So, yun yung Paul. And the Lord mandated Ananias, the Holy Spirit is commanded Ananias to go to him. And ayan, siya yung nag-commission kay na nagsasabi kay Paul na pinili ka ng Diyos. So, I think Paul processed everything and he sided with the Christians kasi he cannot deny what he has seen. So ayan. And ayan, ang unang preaching ministry niya Damascus, towards that area yung kanya. Pero nakakatakot rin, no? Tapos yung humahanting sa inyo, parang gusto kayong patayin tapos biglang gisi-speaker ninyo. So parang tagilid ata to So parang hindi mo rin masisisi ang church. And he retreated, went to Arabia, sabi nila for 3 years, nabanggit niya sa Galatians yan. And siguro nagmumuni-muni doon. Binasa niya ulit siguro ang scripture in the perspective of the Christians. And it makes sense. Yun yung sinasabi ng may scholar na maybe sa 3 years na yan,
pinag-aralan niya ulit yung scripture from the perspective of Christians. Yung sinasabi ni Jesus Christ na all scriptures are written about me. And maybe from that time, it made sense. So, kaya kasi pagbalik ni Paul, talagang klarong-klaro ang lahat sa kanya. So, I don't know kung I think he was coached by the Lord Jesus Christ himself, the Holy Spirit dito, kasi may mga claims si Paul na the Lord told me, the Lord, ganun siya eh. Hindi ko tinanggap ang magandang balita sa kanino man mula sa Panginoon mismo. Yun yung mga salita ni Paul eh. So may direct mandate rin ang the Lord Jesus Christ sa kanya. Okay? So and tinanggap yan ng mga apostles. Kasi nag-agree sila na yung iba pupunta sa Jews and Paul would go to the Gentiles. Okay? Nakipag-meet siya sa mga disciples sa Jerusalem, nakilala niya si Barnabas. Kaso ang problema, yun na, nag-aalinlangan sila sa kanya. Nag-aalinlangan sila sa kanya, hindi nakakatakot rin naman eh na yung hunter mo eh nasa paligid mo na. So, ayan. But si Barnabas invited him to the church in Antioch. So, parang si Barnabas ang nag-open ng mga opportunities hanggang sa mawin ni Paul yung tiwala ng church. Hirap nito. Baka kunwari lang to tapos biglang arestado ka, parang ganon. Baka kinakrack niya lang para mahanap yung mga mismong apostles. Parang ganon sana. But si Barnabas, maybe he has seen the pagka-genuine ng call ni Paul and yung genuine ng change, he knows the changes. Invited Paul in the church of Antioch. Very familiar ito. Kasi dito rin yung sina Philip. So, possible na church nila Philip ito. And nagsimula si Paul sa ministry talaga doon na sa Antioch. Mapapansin ninyo na doon siya, they set him apart together with Barnabas for mission works. So, ayan, sinama nila yung pamangkin ni Barnabas na si John Mark na nabanggit natin sa mga earlier part, the one who wrote the book of Mark, and they went together in missionary journey. So, and sa whole ministry life of Paul, makikita natin sa scripture na may tatlong major missionary journeys siya. So he went around preaching the gospel, and ewan ko kasi napakatindi ng preaching ministry ni Paul. May mababasa kang isa sa Book of Acts na pag mag-preach ito, napakatindi hanggang sa may nalalaglag sa bintana. Pag magturo ako minsan, halos umaabot tayo ng 12:00, pero si Paul hanggang umaga yan. Ganon yung dami ng revelation sa kanya na gusto niyang i-expound. May nalaglag sa bintana niya, naganaya ba so? Nalaglag, patay eh, pinag-pray na lang nila eh para ma-resurrect. But imagine yung ministry life ni Paul na ganon. He needs to expound. Ang umabot na lang kasi sa atin, yung mga sinulat niya. Pero imagine, ang dami nating nag-grasp doon sa sinulat niya. How much more yung ini-expound niya talaga. Yung paano pag Sunday school na ang dami mong ibato sa kanya, and this guy was so blessed with such understanding. So, 3 missionary journeys and ang dami nilang na-establish na churches. So yan. And documented rin ang pagka-arrest niya and kamatayan niya. So ayun, na-arrest sa Jerusalem, warned by the Lord. And actually, led by the Lord, not warned by the Lord, led by the Lord to Jerusalem and confirmed by Agabus na huhuliin nila sa Jerusalem. So the Lord prepared him through the prophecy of Agabus and stood trial. And yung mga trial niya I don't know kung anong ang talino ng Diyos. Kasi kung kailan nakukulong si Paul na inaakala ng marami na napaparalyze yung ministry niya, doon siya nagsusulat. At yung mga sulat niya, mas malayo ang inabot ng mga sulat niya kaysa sa mismong sinasabi niya.
So, kaya nga, how I wish na we can sit down before the feet of this teacher. Napakatalino siguro nito. So, ayan, basahin niyo yung mga details diyan na iba. Sinasabi nila, nakulong siya, pinakawalan, and then sinabi rin nila na nung sinulat niya yung 2 Timothy, sabi nila napakawalan pa siya ng around 2 years. May sinasabi rin ng ilan na napunta pa siya sa Spain. Kasi actually in the book of Romans, he is always thinking about Spain. Ito yung sinasabi ng scholars. Kasi Spain is pag trade routes, 'di ba? Yung mga sumakop sa ating mga Espanyol trade routes yung iniisip nila spices. Marami silang biyahe na ito kasi namamayagpag na rin noon na trade route. Nakikita ni Paul na magandang jumping board ang Spain para sa gospel. So sinasabi nila na bago namatay si Paul, possible raw na punta muna sa Spain. Kung nagkataon na napunta sa Spain, si Paul, medyo may connection ng Christianismo natin sa kanya. Kasi Spain ang nagdala ng gospel sa atin sa pamamagitan ng cross espada ni Magellan. But anyway, that's the life of Paul. And pupunta tayo sa Book of Romans. Patalastas tayo doon para makilala natin yung background niya. Kasi napakatindi ng sinulat niya sa Book of Romans. Dito kasi, he is writing like a lawyer. He is presenting the gospel like an argument. Dito sa Pilipinas, matunog na balita ngayon yung impeachment trial ni Sara Duterte. And sabi nila, binubuo na nila yung mga jury sa kabila, yung against kay Duterte, tapos bubuuin rin nila sa panig ng kabila. So the presentation, may mga affidavits yan, may mga, the way they present the argument to prove na Sara Duterte is guilty, and at the same time, the way they present the argument on the other side to prove that he is not guilty. Parang ganun yung pagkasulat kasi ng Book of Romans. It is parang in the point of view of a lawyer. Okay? So, yun yung kaya iba, gustong-gusto ng napakarami ito na ikutwanda talaga. Kasi, it's like the Constitution. He summed up everything. Old Testament to New Testament, he summed up everything in this book. Okay? So, ayan. So, sabi nila, he never visited this church. So, nababanggit ni Paul yan, Romans 1:30. He never visited. So, actually, hindi siya yung founder ng church na ito. But, prominent itong church na ito, maybe itong church na ito supportive sa ministry ni Paul. Maybe they are sending supports or yung mga ibang ministers nila nakakasalubong ni Paul. So, marami silang kasi para kay Paul napapahanga siya sa church na ito. So sabi they have a great itong church na ito may great respect sa kanya. Kaya rin sa maybe it's in the connection of Peter. Kasi nauna si Peter dito. Actually, Peter died in the city of Rome. At nagpapang-abot lagi si Peter sa si Paul sa Jerusalem. Pag napapadaan si Paul sa Jerusalem, di ba nababanggit niya sa sulat niya, nagpapang-abot sila ni Peter doon. And maybe because of this, yung father of faith nila doon sa Rome and Paul, they are good friends. Kaya siguro maraming nakikwento si Peter regarding kay Paul doon. So maganda yung kwan. And maybe sinusulatan nila siguro na kwan, mag-guest speaker ka naman sa anniversary namin. Hindi nagkakaroon ng pagkakataon si Paul. So punong-puno yung schedules niya. So parang ganun yung pagtitingnan natin sa modern setting natin. Okay? Yung sabi ko kanina, legal treatise, parang legal matters. Yung mindset kasi ng mga Romans,
parang itong mga Romans kasi may mga senators itong mga to. Talagang they Republican thinkers tong mga to he is using that language to explain to them the gospel, to confirm to them the faith na umabot sa kanila. So in a clear manner, dun sa language na naiintindihan nila. So most likely dahil Rome is the capital city of the world, or the capital city of the empire. So we have a new pope. So parang kung religious kasi si pope Pero si pope is actually a president of the city of yung city na yun. Dito rin yung office ng emperor. So parang ganun yung mindset. Mga educated na mga tao, dito sila lahat. So Paul is using this language to communicate to them or confirm the faith to them. Kailan nasulat tong librong ito? Maraming speculation, but approximately 57 to 60 AD. Yun yung sinasabi nila. At sinulat niya ito. Bakit niya sinulat? Ito, maraming arguments ang mga scholars. Maraming arguments ang mga scholars dito. Actually, ito yung mga iba't ibang speculation. Una, sumulat raw siya to prepare for his future visit. So, linaplano ni Paul na maglakbay papunta doon, and siguro to give an introduction of the doctrines, or his teachings. So parang ganon, introductory message. Wala silang panon Wala silang mga mode of na, for example, si Ate Mariet pastor sa Tuesday nga mag-preach ka. So parang ganon. So Pastor Paul, sa nga magsulat ka ng message na ibabasa namin. So, parang mga ganon speculation to prepare for his future visit, to have a gist of what he will be teaching. Yun yung ibang argument. Okay, so analyzing natin na mga speculations ng mga to. Mga speculations ng mga scholars to. Pangalawa na speculation, to strengthen the foundation of the Church of Rome. It makes sense. Kasi maganda faith nila, maganda yung reputation nila, but Paul wants to structured teaching na i-realize nila kung ano talaga yung mga nila. So yun yung isang idea na argue ng mga scholars. But hindi ako magsusubscribe dito sa dalawang ito because I made a research on this book, and there are other perspective, and actually I preach a message sa church regarding ito. Ilang beses kung ito. And mas kumbinsido ako sa sinasabi ng ibang scholars. Kasi si Pastor Bill Scheidler, ang sinasabi niya, for the preparation of the future visit and to strengthen. Pwede na to prepare for his future visit. Pwede rin na to strengthen the Church of Rome. Pero naniniwala ako na may ina-address si Paul na problem dito. Kasi bakit ka makikialam sa isang church na I think it is a church na reputadong church and nagkaka-trouble siguro and nababahala siya. He want to fix it. He want to fix it because it's the body of Christ. So, according kasi sa ibang scholars, ito yung kasi paano nila binasa ito? They speculated on this view kasi nasusulat ito sa yung nakalagay dito. Kailan nasulat? Approximately 56 to 57 to 60 AD. Yung panahon kasi na ito yung time na naghahari or ang emperor dito sa Empire of Rome si Emperor Claudius.
So, ang nangyari dito, matitigas nga ang ulo ng mga Hudyo kahit Hudyo Roman citizen sila. They don't bow to the emperor. They have a culture na talagang very strong sila sa culture nila. At ipinagbawal sila or pinatakyas sila ni Emperor Claudius mula sa Rome. So naiban ang mga Jews during this time na yung period na nasulat itong librong ito. Before masulat yung librong ito. So pinatakyas lahat, existing na tong church na ito, pero umabot yung punto na noong napunta sa power si Emperor Claudius, pinatakyas niya ang mga Jews mula sa city of Rome. And I think around 5 years na nakaban ang mga Hudyo. So nag-alisan ang mga Hudyo. And then, ang naging dominant na tao sa loob ng church, mga Gentile. So, of course, namamayagpag na rin ang teaching regarding, di ba? Yung first, nagkaroon ng mission nagkaroon ng the first council of Jerusalem, dun sa Book of Acts, nag-meeting sila regarding sa view na paano yung naligtas na Gentile? Yung gagawin natin sa kanila. Sabi ni Peter, ay sabihin natin na parang Hudyo. Magpatuloy sila, sundan nila yung pananamit natin, yung pagkain natin, ganun rin na diet nila. Inopose ni Paul. So namamayagpag na rin yung view na hindi ganun. Kasi sumulat sila after nun, sumulat sila sa lahat ng churches, di ba? Yung result ng meeting nila, sumulat sila and din sinend nila na ganito ang napag-usapan ng mga apostles ninyo, na ang mga Gentiles na tumanggap sa Panginoon, salvation is by faith alone. Pag tinanggap mo ang Panginoon, you are saved. Hindi mo kailangang maging Hudyo para maligtas ka. Malinaw yang doctrine na yan. Sinulat nila yan. Naipakalat yung agreement na yan. So, hinihiling lang namin, iwasan ninyo itong mga to. Iwasan ninyo ano yung mga pinagbawal nila noon, pastor, sa kanila. Bawal umulam ng dinuguan. Ganun yung one nila sexual immorality is a no-no. So yun yung mga kon lang nila. And that's it. Salvation is by faith alone. And then this is what the book of Romans is teaching. So, alam na ng kanyan. Kaso yung context, dahil nawala ng 5 years yung mga Jews sa Church of Rome, naging dominant na Gentile. Or purely Gentile yung mga nandun. At nung after 5 years, bumalik itong mga Jews, hati na sila, may awayan na sila. Kasi, parang bakit ganito ng church? Nag-aaway itong dalawang grupo, ng itong mga Jews and mga Gentiles sa loob ng church. So, sinasabi ng mga Hudyo, no, you should eat kosher. You should eat the diet of the Jews. So, you need to observe the Sabbath. Yun yung mga inaragim nila. You need to be circumcised. Pero sinasabi naman ng mga Gentiles, no, we are free in Christ. So, ano yan? Are we winning our salvation by our good works? So parang ganun yung argument ng pareho. And according sa mga scholars na nag-aral nito, based on that background na may problem sa church kaya sumusulat si Paul, pag sumusulat ka sa hindi mo mga spiritual children, hindi mo mga anak, maingat ka. So, itong mga ibang sinulatan ni Paul, pwede niyang upakan sila. 1 Corinthians, bigay niyo kay Satanas yan. Kasi you are their spiritual father. So, Paul in this cannot address this church the way he addressed other churches. He has connection directly. But he want to appeal to them na this is what we believe. And explain ni Paul yung gospel. How can ang problema si Paul, sabi, niisip ko pa man din itong church na dito ang jumping board natin papuntang Spain.
So, 'di ba yung Antioch, yun yung jumping board ni Paul sa mga missionary journeys niya. Ngayon, outside yung 3 missionary journeys, doon sana siya magsisimula sa mga unreached part ng world, doon sa Spain. Ito pa man din ang iniisip ko na pagmumulan mula sa Spain. Kasi mas credible kung galing ka sa sentro ng empire. So, mas magandang buwelo or mas maganda, mas practical doon sa setting to. Tapos, nagkaaway-away naman na itong mga Kristiyanong Hudyo at Hintil na ito. So, what Paul did here is he is presenting the gospel to them again. So, ayan. So, inexplain niya ang gospel is the power of God to save people. Explain niya na reveal yan God's righteousness through Jesus Christ. Na muling nabuhay si Kristo. So parang he is bringing them to the basics of the faith. So yun yung ginagawa niya. So si Jesus Christ, he always does what is just and right. Itong tinatawag natin na righteousness of God. Ano ibig sabihin? Doing what is just and right. Being faithful to ang Panginoon, righteous siya. Now, itong akala natin parang papanigan niya ang Gentile. Pero hindi ganoon lang nangyari. In the explanation of Paul dito, wala. No one is righteous, not even one. Yun yung unang argument ni Paul dito. No one is righteous, not even one. Kayong mga Gentile, ang nangyari sa inyo, lumayo kayo ng lumayo sa Diyos. Gumawa kayo ng sarili nyong mga Diyos-Diyosan at kung ano-anong sinasamba ninyo. So you are guilty. You are guilty. So hindi kayo righteous. Nagkasala kayo and then talagang violators kayo in the Lord. So in the perspective, in the sight of God. Yan yung sinasabi niya sa Romans 1 verse 18 to 32. Okay? So sa Romans chapter 2 so siguro nung sinasabi ni Paul ito sa Romans chapter 1 verse 18 to 32 yung mga Hudyo, amen. Tama yan. Mga guilty, mga makasalanan yung mga yan. Pero pagdating sa chapter 2, biglang binanatan ni Paul ito mga Hudyo. Kayo namang mga Hudyo, nalaman nyo ang mga tuntunin ng Diyos, mga rules and regulation ng Panginoon, mga likes and dislikes ng Diyos. Nalaman ninyo. You have the Torah, you have the law. But in spite of having the law, you violated all those laws. Sumamba rin kayo, nag-idolatry rin kayo Ang dami yung idolatry, paikot-ikot. Balikan natin yung Bible survey natin sa Old Testament. Yun yung bakit na-exile sila So, you violated all those. You violated all those. So actually, sinabi ni Paul, meron kayo yung law, alam nyo yung tama, at in spite of that knowledge of the truth, knowledge of the right thing, more guilty kayo. Kasi alam mo yung tama, tapos hindi mo ginawa, more guilty kayo. So, pambira, akala ko pinanigan na ni Paul yung mga Hudyo. Pero diniin pa niya lalo sila. So kaya sinasabi ni Paul, all have sinned and fall short of the glory of God, whether kayong mga Gentile or kayong mga Hudyo. No one is righteous, not even one. Yan yung sinasabi ni Paul dito sa section na ito ng Romans. Okay, so paano na ngayon? So kasi parang argument ng Hudyo kasi parang pinagyayabang nila yung hawak nilang law Hindi ka maliligtas ng law. Yung law, parang naibigay nga sa inyo. Kung masundan nyo sana, okay. Kaso, the more na yan yung nagdiin sa inyo because you have the law yet you violate it. Ayan. Minsan, mahirap yung maraming nalalaman. Even kanya sa ating mga Pastor Dennis, may verse na gano'n, di ba? Mas mabigat yung judgment sa atin kasi mas marami kang alam. So, ayan. Ano yun? Hindi na tayo mag-aaral para mas magaan yung... But anyway, he explained na, paano ngayon yan?
So nag-aaway itong Jews na, hindi, ligtas tayo, ganito. Itong Hudyo naman, hindi. Eh, sabi ni Paul, guilty kayo lahat. Mas mabigat ang pagka-guilty mo pa, ikaw na Hudyo. Yan yung kwan. And then dito niya in-expound kung ano yung, hindi tayo makakalas sa pagiging guilty natin eh. Makasalanan tayo lahat. In-expound niya rito na dahil guilty tayong lahat, in-address ni Paul dito, na in-explain niya yung the Lord. Okay? Pa, may question? Okay, wala ata. So yun, doon sa chapter 3 verse 9 to 26 naman, ini-explain ni Paul dito na si Jesus Christ, pumasok siya sa mundo natin, and then he lived the perfect life. Yung sinasabi ni Jesus Christ na, I came not to destroy the law, but to fulfill the law. At to violate it. So, sinundan niya yun. Sinundan niya yung buhay na naaayon sa kwan. So paano mo masasabi na si Jesus Christ ay perfect? Daling sabihin eh. Sukatin mo siya sa sukatan ng mga Hudyo. Sa law ng mga Hudyo, makikita mo kung pupunta ka doon sa presentation ni Jesus Christ doon sa Matthew. So the scripture will be fulfilled. So present ni si Jesus, pumasok siya doon, and then pagpasok niya sa mundo natin, sinunod niya lahat. So siya lang ang hindi guilty. Kasi namuhay siya according to the law. Diyan mo mapapansin yung argument ni Jesus na, bakit ka magpapabaptize sa akin? Sabi ni John the Baptist. Ako sana i-baptize mo eh. Pero sabi ni Jesus Christ, so that the law will be fulfilled. Hindi kailangan ni Jesus ang mabaptize. Anong mamamatay sa kanya? Anong cleansing? Kasi ang symbolism ng water baptism is cleansing. Anong lilinisin mo sa kanya? Sa malinis. But yun yung sinasabi ng batas eh. He went, nagpasakop siya sa law, and then ayun. But in spite of that being not guilty, ipinako siya sa cross. So parang ang nangyari, kinuha niya lahat kasi actually kung analyzein mo yung presentation ng kwan, with all the evidences na pinakita, hindi siya guilty. Pero ipinako pa rin na inaccuse siya ng lahat na yung kwan. Yung blasphemy, yung kwan nila eh. Blasphemy in the perspective ng mga Jews. Kasi sa kanila, he claimed to be God. Ayan, ang daming lahat ipinataw sa kanya. Lahat ipinataw sa kanya. So, kung isa-sum up natin yun, si Jesus Christ naging tayo. Nagmukhang makasalanan. Or inako niya yung pagiging makasalanan. Ipinataw sa kanya yung pagiging makasalanan na guilty daw. Guilty. And then, yun, namatay siya sa cross. And then, pag-resurrect niya sa cross, pag-resurrect niya pagkatapos ng 3 days, yun yung declaration ni Jesus, ni God the Father na He is not worthy of death because He is sinless. The wages of sin is death. And hindi karapat dapat sa kanya yung pagpataw. So yun yung pagpapawalang bisa sa kanya. Yun yung tinatawag ng justification. So declaring, pag sinabi natin justification, declaration na yung resurrection ni Jesus can be seen as a declaration of his status as not guilty. Okay? Now, in this perspective, ang ginagawa kasi ng Panginoon, yung maniniwala sa Kanya, parang napupunta sa Kanya yung kasalanan mo. Kasi paano yung pagkakapako niya? Ganon-ganon na lang. O ganon lang ba? Pinako kayo. Yung may penalty doon na binayaran niya. Tapos hindi pala karapat dapat sa Kanya. Ano yun? Ganon-ganon na lang.
So, ang deal doon, pag maniniwala ka sa kanya, i-cover ka nung ipinataw sa kanya. So, pag nagpapasakop ka sa kanya, sasaklawan ka ng ginawa niya na hindi karapat-dapat sa kanya. So nagiging beneficiary tayo sa nagiging beneficiary tayo sa ginawa niya sa cross. So parang ganun yung presentation dito. Now, pag pupunta ka sa chapter 5 to chapter 8, ini-expound ni Paul dito yung ano pang ginagawa ng Diyos. Papapansin mo dito na i-explain ni Paul yung concept ni Adam sa kanungsikan Adam ni Jesus Christ. Kasi itong sangkatauhan, ang ibig kasi sabihin ng Adam is humanity. Itong sangkatauhan dahil sa pattern ni Adam na makasalanan ng makasalanan, all guilty, wages is death, mamamatay lahat. Pero nagbigay ang Panginoon ng new Adam, si Jesus Christ, na pag maniniwala ka sa Kanya, magiging a new creation ka. So, ayan, malilipat ka sa kategory ni Adam at mapupunta ka sa kategory ni Jesus Christ. Masasaklawan ka. So, you are a new creation. You are a new creation. Kaya yun yung pinapakita nung sa chapter 6, na-expound ni Paul yung water baptism. Pag nilubog ka, namamatay or nailulubog, namamatay yung old humanity mo. And then pagbangon mo, you are in the new humanity, the humanity of Jesus Christ, after Him. So, kaya kinakanta natin, I have decided to follow Jesus. Because lumipat ka ng grupo, from the group of Adam to the group of Christ. So, we are liberated, naliliberate tayo sa mga kasalanan tayo na napapasok tayo sa kategory ni Jesus Christ. So, chapter 7, bumalik siya. Tinutukoy niya ulit yung law. So, ano ba yung law? Kasi nung una, na-argue ng mga Jews na yun yung kaligtasan nila. But the law cannot save you. The law, actually, ang gamit, we cannot help it, but violate. Nagiging parang wala tayong natural na mag-violate ka doon. Yun yung pagkatao natin. So, actually, ang nangyayari sa law, ang naging gamit na ng law to emphasize na we are guilty. Pag binasa mo yung law, mapapansin mo doon, you are guilty. Wala kang takas, lalo na pag si Jesus ang mag-interpret ng law, mas matindi siya mag-interpret. Iniisip mo pa lang, violation na. Yun yung kay Jesus Nagagalit ka pa lang, nakapatay ka na. Mas matindi si Jesus Christ na mag-interpret ng law, mas mabagsik si Jesus Christ. So, parang ganun, nasampulan lang yung mga Jews. But the point there is God is beginning a new humanity. Okay, so ayan. Na-argue kasi ng mga Hudyo na hindi, kami yung covenant family Kung mapapansin ninyo in the Old Testament, hindi porket anak ni Abraham nasa linya ng pinili ng Diyos. Kasi si Abraham, marami siyang anak. Anak niya rin si Ismael. Pero mapapansin mo na si Isaac ang pinili ng Diyos. May anak rin si Isaac, Jacob saka si Esau. Bakit hindi kasali sa chosen si Esau? Namimili ang Diyos, si Jacob. Kay Jacob may 12 tribes at dumami yung 12 tribes. At sa panahon ni Jesus Christ, parang ang nangyari, may dalawang kategory na naman. Ang mga taong, ang mga Hudyo na nag-reject kay Kristo at ang mga Hudyo na tumanggap kay Kristo. Parang yun na naman, nahati na naman yung Jews sa dalawang kategory. At yung mga nagre-reject kay Kristo, na itchapwera sila doon sa ethnic covenant na tinatawag, at yung tumatanggap lang kay Kristo ang nasasama sa ethnic covenant ng Israel. So yun yung one. Tapos itong mga naniniwala kay Kristo, binili ni Jesus Christ na go into all the world and preach the gospel. Kasi sino man ngayon natatanggap
whether Jew or Gentile, masasali dito sa covenant member, sa new covenant na sinasabi. So, ayan. Yun yung in-explain ni Paul dito sa chapter 9. Pag-usad natin sa chapter 10, sa kasalukuyan, yung mga Hudyo kasi, kailangan nilang sundan yung mga laws ni Moses. Para, yun yung status ng mga Hudyo sa ngayon. Pero ngayon, sa New Covenant family, maniwala ka lang kay Jesus Christ. Maniwala ka kay Jesus Christ, and then, yung paniniwala mo, tatanggapin ka ng Panginoon, and then, He will transform you. Kaya yung pagsunod sa law, result na lang ng paniniwala mo yon. Okay? Yung mindset kasi ng mga Hudyo, susundan mo yung law para maligtas ka. So, yun yung view nila. Sa atin, mamaniwala ka kay Jesus Christ, maliligtas ka. At ang mga ligtas, natural na susunod sa mga batas. So, hindi siya faith plus work. Hindi. Yung faith natin kay Jesus Christ, it produces work. Yun yung kaibahan. So, kaya, pag may nagsasabing Kristiyano na, para for example, gamitin nating example dito yung pinagalitan ni Paul doon sa Corinthians, sa Corinth, yung sinasabi niya Kristiyano siya. Pero, yung buhay niya, pinagyayabang pa niya na yung asawa ng tatay niya, stepmother niya, karelasyon niya rin. So sabi binanatan ni Paul yun, bigay niyo kay Satanas yan. Ang kaligtasan natin, yung pagtanggap kay Jesus Christ. At yung mga tumanggap kay Jesus Christ, umaayon sa mga lakad ni Jesus Christ. So, take note, hindi faith plus work, kundi faith that works. Okay? Yung faith natin, nagpo-produce ng works yan. Sumusunod ka, nagiging obedient ka. Kaya nga, ang argument minsan, pagpasaway daw, pag inoobserbahan mo yung buhay niya, sinasabi niyang mananampalataya, bakit ganun? Hindi nakikita yung fruits sa buhay niya. Bakit ganun? Sumasama naman ng sumasama. Do you really believe in the Lord Jesus Christ? Kasi yung mga tumanggap talagang naniwala sa Panginoon, He put the Spirit of God in us. And that work of the Holy Spirit is to transform us. He will guide us into all truth. He will lead us. Kaya sa book of Galatians, walk according to the Spirit. Kasi i-guide ka niyan. I-guide ka niyan. So yun yung mga klarong exposition ni Paul dito. So, New Covenant family based on faith. We believe in the Lord Jesus Christ and that's it. We are saved. Pero, yung salvation na yun, makikita mo yan sa bunga. It will produce fruits. At hindi man perfect, pero lumalapit sa perfection as the days go by, as the years go by. Kasi pinipino tayo, yung i-explain ni Paul, ni Peter, para tayong gold na pinupurify, tinuturuan tayo ng Panginoon, sumusunod tayo ng sumusunod, hanggang sa yon. Okay? So, it's not faith plus works. Salvation, no argument. It is by faith alone. Okay? So, yun yung in-explain ni Paul. So, talagang binali niya yung perspective ng mga Jewish Christian sa loob ng Church of Roman na kailangan na ganito, kailangan ganito. Hindi. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng paniniwala, pananampalataya sa Panginoong Hesus. Now, yung kultura ng mga Hudyo, kultura yan. Ang pinapatigil sa mga Kristiyano, yung sinulat nila sa Council of Jerusalem. Huwag na lang kayong umulam ng dinuguan. Specify nila yon eh. So, daming away yan. Daming away.
Sa akin, personally alam nyo dati, muulam ako niyan. Muulam ako. Nung nabasa ko doon sa book of Genesis kay Noah, na sabi ng Panginoon, okay, pwede na kayong umulam ng hayop. Anong uulamin mong gulay dyan? Nabaha lahat. Isang taon. So na-allow sila na yung mabilis na mag-reproduce. Oo, pwede na kayong umulam. Pero pinakiusap ng Panginoon sa kanila na balaton nyo na sa akin yung dugo. So parang ganun na I started to stop eating. Kasi minsan, pasaway tayo eh. Dahil doon, in respect sa sinasabi ng Panginoon. And I think doon rin yung basihan ng mga apostol na bakit nila kinary over yun. Direktang hiling ng Diyos yun. Daming explanation. Marumi daw riyan. Daming ibang explanation. Pero nung nabasa ko yung book of Genesis sa case ni Noah, doon lang yung basihan ko na alang-alang, hindi. Parang hinihiling ng Diyos, balato mo na sa akin yan. Pwede mo nang ulamin lahat. Nguyain mo yung buto kung gusto mo. Kahit yung balahibo kung gusto mo. Pero yung dugo, balato mo na sa akin. Yun na lang ang hinihiling ng Panginoon. Tapos, so parang yun, kaya sa akin, kung hindi man ako umuulam, in my conviction, it's not as a law, but to honor the Lord. So lahat ng, ganun ang perspective ko ngayon sa lahat ng laws ng Panginoon, pag sinasabi ng Biblia, it's to honor Him. To honor Him. It's not to gain salvation. This is to honor the one who saves me. This is to honor Him who died for me. So parang yun yung perspective ko na ngayon na whether we eat or drink, it is to honor the Lord. So yun. So, ano sinasabi ni Paul dito? Sa mga maniniwala, mananampalataya sa Panginoong Yesus, kahit hindi sila Hudyo, sa chapter 11, may tinuro tungkol sa grafting. Kasi itong mga hindi naniwalang Hudyo, binali ng Panginoon, tinanggal ng Panginoon na mga parang sanga ng at saka yung mga naniwalang Gentile, though they are Gentile, pero naniniwala sila sa Panginoon, green-off in sila. So, ganun yung one. So, grafted tayo. Grafted tayo ng mga Gentile. Kasi, just because we believe, hindi man tayo by blood, naturally, Hudyo, pero by faith, we were grafted in sa tinatawag tayong spiritual use. Yan yung pinaka-basic na tinuturo ng chapter 1 to chapter 11. So in the context na nag-aaway itong dalawang ito, wag na kayong mag-away, pareho kayong sablay. Yun yung sabi ni Paul dito. Yung away kayo ng away, walang tama sa inyo. All have sinned, whether you Gentile or you Jew. Sablay kayo, mas lalo ka na Jew. Mas guilty ka. So parang ganun sana yung kwan. Pero the Lord is making a remedy. And the gospel, ito yung kwan ni Jesus. Only you believe. So, masyado kang fanatic diyan sa laws mo, sabi kay mga Hudyo. So, yun. And dahil ganon, naniniwala kayo lahat, whether you Gentile, ikaw na member ng Church of Rome, whether you Gentile at ikaw na Jew, naniniwala ka sa Panginoon. All of you are saved. Not by your works, not by whatever you did or do, but what the Lord Jesus Christ did on the cross. That's it. Yun yung sinasabi niya. Kaya pagpalo sa chapter 12, pagpasok sa chapter 12, ano ngayon? Kasi kung pupunta ka sa scripture, tagal magbukas. Tingnan natin sa Romans chapter 12.
Mag-NIV tayo. Kung titingnan mo yung chapter 12, magsisimula yung verse 1 ng chapter 12 na therefore. Ngarud. Anong punto nun? Sa lahat ng tinalakay ko mula chapter 1 hanggang last verse ng chapter 11, ito yung punto. So ano ngayon? Yun yung one. Therefore, sabi ni Paul, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So yung sinasabi niya, na gagawin ninyo ito dahil kinaawaan kayo. Hindi ka makakapagyabang na Gentile, guilty ka. And kahit ikaw na Hudyo, guilty ka. But because of God's mercy, He saved us. So anong gagawin natin ngayon? Pareho na. Mapapansin mo, pasusundin ka rin niya sa kwan. Yung laws nila na napakarami, holy living rin lang yung point nun eh. Offer now yourself as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Baguhin nyo yung pag-iisip ninyo. So, ikaw na Hudyo, huwag ganyan ang pag-iisip. You are saved by grace. Lalo na ikaw Gentile, you are saved by grace. So, you are grafted in. Change your mind. So, pareho kayo, walang magmayabang. So, kinupakan niya pareho sila eh. Kaya nagyayabangan tong dalawang to. Kasi, pag renew natin yung mind natin, you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Actually, pag ganun, you go in the Spirit, talagang you pray, and then let the Holy Spirit guide you. Kahit nga wala kang knowledge sa law, if you offer your life to God, malalaman mo ang tama at mali. Kahit wala kang nabasang 10 commandments dyan, sa puso mo sasabihin ng Holy Spirit, ang mali yan. Merong kumpas sa loob natin. Yan yung sinasabi ng Panginoon doon sa Old Testament na I will write my laws in their heart. So, yan yung sinasabi ni Paul. So, yan, dami nating away minsan eh. We fight over letters. But actually, you just walk according to the Spirit. Sabi ni Paul. Walk according to the Spirit. Pag aware ka sa Holy Spirit in your life, He will guide you into all truth. He will guide you into all truth. And the Scripture will confirm those guidance of the Holy Spirit. Okay? Okay. Tuloy natin. Now, yun yung sinasabi niya. Kaya tutuloy mo, 12 to 13, magkaisa kayo. Magmahalan kayo. Yung sinasabi niya, serve one another. May faction sila dun eh. Serve one another. Pag nag-lead kayo, lead through service. Turo, prophesying, it should be all love, motivated by love. Magpakumbaba yung magpatawaran kayo. Yan yung sinasabi niya sa 12 to 13. Magkaayos kayo. Magmahalan kayo. Sa 14 and 15, magpakita kayo ng grace sa bawat isa. Yung mga pinag-aawayan nyo, non-essentials yan eh. parang pambira. Pinag-aawayan. Dapat, sabi ng Hudyo, dapat, di ba, mga ipugaw, kung sa panahon sana natin noon, mga ipugaw, dapat kayo, nagmamama kayo, parang ganun eh. Ganun yung, isipin mo yung, ipapasakop nila yung kultura nila sa'yo. Parang ganun. Hindi ganyan eh. Everything is in faith. Sa morals yung pinag-uusapan dito. So, magpatawaran kayo, show grace to each other, love each other. Ito yung sinasabi ni Paul, pinagkakaisa niya itong community ng Jew and Gentile sa loob ng simbahan sa Church of Rome. So, yan yung 14 and 15, yung tinatry niyang i-address doon to heal the community in the Church of Rome. So, hindi mo mapapansin yan, but
kumbinsido ako sa perspective na ito. Kasi yung time talaga na sinulat ito, yun yung time na namayagpag si Claudius. And it makes sense. It makes sense yung parang wala kang nakikita kasing away. Pero in that background study ng mga scholar, it makes sense. Hindi magsusulat si Pablo na hollow. Mayroon at mayroong ina-address yan. Kaso maingat si Paul dyan. Hindi siya nagagalit ng kagaya ng galit niya sa iba. Kasi hindi niya founded na church yan. Hindi niya mga spiritual sons yung mga yan. So he is a teacher. He is a teacher na trying to fix a church of the Lord. So yun. And then ayan, in chapter 16, yung mga greetings na niya. So, yun yung tinatalakay doon. So, ayan, pwede to prepare for his future visit. Next year, titingnan ko kung makakalaya ko or kung ano. But I will be coming and expound more about this. Pwedeng ganun. Introductory letter. And hindi, okay na kayo dyan Medyo may misunderstanding lang. He's trying to strengthen the foundation of salvation sa kanila. Sa kultura. Hindi mo sila masisisi. Kasi this letter is approximately 57 to 60. Jesus went back to heaven by 33. So approximately 30 years old church. And they don't wala pang mga scripture Ito pa lang yung mga scripture And they are nagsisimula 30 years pa lang. Paano yung Gentile? Magkakaibang kultura. So, hindi pa ganun yung we praise God, we have these scriptures na pinagre-reflectan natin ngayon na mas mabuti, mas naiintindihan natin. So, most likely itong sulat na ito dala-dala ni PB. So, ito, lagi siguro, businesswoman siguro. Ito si PB. Laging nasa biyahe. At siya yung nagdala. Pag nagsusulat si Paul, kita nyo, magaling tong si PB. Bakit pag nagsulat si Paul may tagapagdala? Kasi actually, pag magbasa ka ng sulat noon, ibabasa yan. At yung tagabasa na ipapadala mo, commentaries na rin yan. Parang, pag may tanong, anong punto ni Paul doon? Kaya niyang i-explain. He has the thoughts of Paul. So, in-explain ni Paul lahat yung sulat sa kanya and Paul is the expounder of the letter. So, ayan, I commend to you, PB, our sister, who is a servant of the church in Cenchrea, that you may receive her in the Lord in a manner worthy of the saints and assist her in whatever business she has need of you. For indeed, she has been a helper of many and of myself also. So, si Paul, hangang-hanga sa mga babae yan. Tataka tayo. The book of Romans was entrusted to a woman. So, ayan, he brought that letter to the Church of Rome. Okay. Main message of the book, talakay na rin natin doon. Pero ito, righteousness, kailangan ang righteousness. Ini-establish ni Paul na kailangan ng righteousness but hindi natin ma-achieve yan, kinakailangan. But, righteousness, natanggap. Yung iba, ni-reject ng iba. Righteousness, na-expound niya rito. Na-reveal na dito sa 12 to 16. So, ayan, yung pagsabuhay na natin, doon na nailalabas yung righteousness. Kaya napakahalaga nun. You receive the Lord as your personal Savior and you become righteous. And then chapter 12 pataas, you start to live out that righteousness. Yun rin yung sinasabi ni Paul na work out your salvation. Naligtas kayo, let it work. Let it work. Yung ma-express yung salvation natin. Ligtas yan. Paano mo naman nasabi? Makikita mo sa kilos niya So parang ganun.
Makikita mo yung pagbabago sa kanya, nangyayari sa kanya. Talagang gumaganda yung kwan. Grabe, asungot yan nun eh. Parang ganun. Nakikita mo yung pagbabago, himala to. Parang ganun yung kaya sa chapter 12 to 16, nare-reveal yung righteousness. Hindi lang tinatanggap sa puso yan. In the long run, magmamanifest yan. Kaya sa Kristiyano, ang expression rin natin, sister, manifesting sana. Manifesting. Yung mga goals natin sana eh. Hindi na marites. Manifesting. So, nabalitaan mo na ba to, sister? Sabi, no, hindi ako interesado dyan. Manifesting to, manifesting. How do we manifest our salvation? Good works. You do not do good works to be saved. You are saved by faith. And you need to manifest that salvation. So, yun. So, ito mga unique features. Justification, declaration yan. Not guilty. Not guilty. Oh, ayan. Propitiation, ito yung process na pagtanggal sa kasalanan natin. So, paano mo tatanggalin yung kwan? O, na-declare kang not guilty. Paano mo tatanggalin yung kasalanan? Yun, yung binayaran ni Kristo ng dugo niya, buhay niya. Propitiation. Siya yung nahatulan para sa atin. Redemption. Anong ibig sabihin ng redemption? Tinubos ka. Binayaran ka. Sanctification. Ito yung process na dinadalisay ka. Dinabago ka. Glorification. Ito yung process na perfection. So lahat ito, by grace lahat yan. By grace lahat lang. Work of God yung salvation sa buhay natin. All we need to do is to cooperate. All we need to do is to obey. All we need to do is to submit. Ayan. So, in the book of Romans, ito yung may evangelism ministry kayo sa Hong Kong. Very familiar siguro sa inyo itong Roman Road of Salvation. So, na-discuss dito yung for all have sinned and fall short of the glory of God. The wages of sin is death. God demonstrated His own love in us while we were still sinners. Christ died for us. Tayo, kahit hindi natin kilala ang Panginoon noon eh. Binayaran na. Binayaran na. All we need to do is to respond. Pag narinig natin yung pagdadala ng magandang balita, all we need is to accept it, respond to it. The wages of sin is death. Gift of God is eternal life in Christ Jesus. Ano pa? Dito sa chapter 10. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. It's simply by believing, accepting that truth. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So, yan yung process natin sa Roman Road to Salvation. And Romans 10:13, whoever calls in the name of the Lord shall be saved. Kaya dyan pumapasok yung pinapasunod natin sa prayer. Pero yung last week, may seminar dito sa Banting regarding sa kids ministry. And nagtaka ako sa teaching nila. Do not put words in the mouth of the kids. Yung sabi nila eh. Huwag mo raw ilagay sa bibig nila yung panalangin. I-explain mo sa kanila yung salvation. I-explain mo sa kanila yung concept. Ginamit nila dito yung the wordless book. Explain mo yung concept na ang Panginoon, the gold color. The Lord made everything perfect. But sumunod na color is black. But we sin. We fail. So, naging makasalanan tayo. And then sumunod is red. But ang Panginoon, binayaran niya yung kasalanan natin. He paid with His own blood. Then sumunod, because of what He did on the cross, white. We are made clean. We are made righteous. And then, yung susunod is green. We need to grow in our faith. So, explain mo yung concept na yon.
And then yung dalawang yun, yung green, red, black, red, and white. And then, yung bata raw, siya mismo pag pray mo, pag naintindihan niya yung concept, Lord, patawad, makasalanan pala ako. Dahil sa kasalanan, lumayo-layo ako sa'yo. But maraming salamat sa ginawa mo sa cross. As simple as that. I accept you sa buhay ko. Tanggalin mo lahat ng kasalanan ko. Linisin mo ako. And then, ayun, yun yung sabi ng kwan kaya ng bata yan. Kaya ng bata yan. How much more yung matanda na nililid mo? Pero kaya sinasabi nila, do not put words in their mouth. Let them confess. Let them confess. Let them pray. Yun yung sinasabi. Nakita ko, dinemo ni Mrs. sa mga bata namin, mga anak namin. Ito nga. They can articulate their prayers. They can say it. So, naiintindihan nila yung concept. Pero what we do, kahit yung matatanda, ginawa nating mas mababa pa sa daycare. We lead them into prayer. Kaya yung bata, may gusto bang tumanggap sa Panginoon dito? So, pinapapikit yan. Pag may nagtaas ng kamay, so, ang ginagawa, ang instruction nila, may counseling. So, yung mga nagtaas ng kamay, magpaiwan muna mamaya sa counseling, and then they explain. And then one-on-one yun, pasusundin sa prayer. Maganda yun na i-adapt sa church. Hindi yung on the spot. Yung na-convict siya ng Panginoon and magpaiwan ka mamaya and then we will talk about it. Counseling. You explain to him more the concept. And then personal, you guide him into that process. You ask him to pray and then you pray na rin yung blessing. Napakaganda nung tinuro sa kids ng kwan. So kung gusto niyo panoorin yung mga kwan nila, na-upload ko doon sa sa page ng TGMI. Hindi ko lang pinapublish na ina-advertise kasi parang unfair sa mga nagbayad sa seminar. Pero nandun yun. Panoorin ninyo. Hindi ko lang pinapublish. hindi ko tag nito. Hindi ko pinino-promote. Pero nandun yun. Basahin ninyo yung kwan. So that's the Book of Romans and it is a special book. Bakit special book? Actually, this book, ito yung trigger ng yung Protestantism movement. Kasi I think you can find it on YouTube. Hanapin niyo yung The Story of Martin Luther. Kasi si Martin Luther, he is trying to win his own salvation. Habang ina-attempt niya, mas lalo siyang nagkakasala at guilty siya. Hindi parang gano'n. And pinag-aaralan niya yung Book of Romans. Naintindihan niya to. And that concept, that revelation, it made a revolution inside the Roman Catholic Church. It brings revival. Kaya pinanganak yung Protestantism movement, Lutheran Protestantism. So, yung Reformation, nagkaroon ng Reformation ang Roman Catholic Church just because of this book. And then, si Martin Luther, nagsulat naman siya ng commentary niya regarding sa Book of Romans. In-explain niya in his own, yung understanding niya, yung mga reflection niya. I think you can find it, you can Google it. At nabasa naman ni John Wesley yun. At yun naman yung gumawa ng transformation. John Wesley is itong modern kwan na. Itong mga revivalist na sumunod na kwan. So, ayun, yung mga truths na nandito sa Book of Romans, ang daming kwan. Meron pa yung kwan I'm not sure if it's John Wesley or kwan, na pinablik reading lang nila tong Book of Romans. Binasa lang nila sa church nila. So, imagine yung Orthodox Church na yun.
Binasa lang nila yung Book of Romans at nag-iyakan ang mga tao, nagsisisi, nagpapasalamat sa Diyos. Kaya si Martin Luther, isa rin sa no, not Martin Luther, yung si Wycliffe. Ang pinaka-desire niya, maisulat yung gospel sa, yung Latin Bible, matranslate niya sa English. Para mabasa nila tong Romans, kasi kahit siya, Romans rin yung itong si Wycliffe. So, napaka-special itong Book of Romans. And kahit sa atin ngayon, when we expound the gospel, nanggagaling tayo karaniwan sa Book of Romans. So yan, it's a very rich book and I encourage you to read it on your own pace, in one sitting. You try to grasp the point of the writer. And you ask the Holy Spirit to guide you. May question pa regarding dito, and yun yung Book of Romans, and praise the Lord. Ilang beses ako nag-preach dito sa Book of Romans. Every time na I-come back dito, I see the goodness of God. The goodness of God na napakabuti ng Panginoon. All have sinned, fall short of the glory of God. Pastor Dennis, may mga reflection ka rin dito sa Romans? Wala mga tanong? So kung wala, that's it. We will end here. And sige, iniling kong yumuko tayo at manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan mo. You do not need to save us, but you save us anyway. At napakahirap na proseso ng salvation na ginawa mo, Lord. You came into this world. You became subject to the curses of this world. Ikaw na lumikha ng araw. Pasok ka sa sinag ng araw. Ikaw na lumikha ng ulan, bagyo, lumikha ng tubig, nabasa ka ng tubig. Lahat ng hirap dito sa mundo dinaanan mo, Lord, just for that heart to save us. And even your creation, mankind, killed you. But na maraming salamat, Lord, because all of those, you are thinking of us. You want to save us. You love us so much. Sinasabi ni John sa sinulat niya, you love the world so much that you gave your son. You love the world so much, Jesus, that you gave your life. That whosoever na mag-respond sa'yo will not perish but have that life also. We will have a new beginning. Maraming salamat, Lord, in the Book of Romans, in the exposition of this good news. Nauunawaan namin, Lord, that wala kaming may pagyayabang. We are just saved by grace. Whether Gentile or Jew, walang may pagyayabang. All have sinned and fall short of your glory. At maraming salamat, Lord, na dahil sa ginawa mo sa cross, just by believing, accepting your sacrifice, aligning our lives with you, matatanggap namin yung kaligtasan na yan. Maraming salamat, Lord, na hindi lang doktrina to, Lord. Dahil na-experience namin sa buhay namin. Nararamdaman namin, Lord, yung salvation mo. Nakikita namin ang bunga niya sa buhay namin. Nakikita namin as the days go by, binabago nyo kami. Nakikita namin ang transformation na ginagawa mo, Lord, sa buhay namin. Maraming salamat, Lord. You did not just save us, but you keep on saving us day after day. Trina-transform mo kami, Lord. And we wait for that final glorification, Lord, when you come back to get us, or when we come back to you, Lord, na mapaperfect kami sa inyong presensya. Maraming salamat, Lord, and you did not abandon us when you went back to heaven, but you gave your Holy Spirit na nagtatrabaho sa amin. Lord, continue your work and help us, Lord, to cooperate with you, to lay our life for you, to be transformed in our thinking,
to lay down our life as a living sacrifice, na sinasabi ni Paul. Tulungan mo kami, Lord, na maging mga obedient, saved people. At Lord, yung buhay namin, magiging liwanag sa iba, Lord, at mag-guide rin sa kanila patungo sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, to preach this gospel to others. May we realize that this is really a good news and it is worth proclaiming. Maraming salamat, Lord, and i-bless mo ang bawat isa sa amin, mga kapatiran naming nasa Hong Kong, mga nasa Mindanao, Quirino, Ifugao, sa lahat, Lord, na manonood sa recorded version nito. I-bless mo, Lord, and may this gospel, Lord, be realized sa puso namin. We thank you, Lord. Napakabuti niyo. We do not deserve it, but we thank you, O God. Maraming salamat. Bless mo ang bawat isa sa amin. Ito giniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, that's it. God bless. And Pastor. And good Thank night. you so much. Good night. kumusta ang Hong Kong? Mainit. Init. Parang Pinas. Grabe dito. Sobrang init na dito. Kanina sa church, hindi gumana yung aircon. Pambihira. Grabe, Pastor. Pero okay, Mot. Yung Okay lang wire, siya. yung wire kasi ng kwan, yung service drop. Napansin mo yung naputol. Wala I yung see. putol yung ground. So ang gumagana lang na ground sa loob, kaya gumagana pa rin yung kuryente. Yung body ng building. Pero Alay, kulang. bagman. Ground niya kayo nakita. Tapos yung live ng kwan, live ng linya, parang dahil naputol yung ground, yun na lang, parang isang strand na lang. Sabi ko kay tayin na natin yung aircon, baka madali yung aircon. So, electric fan. So, we pray na kan may kabit. Oo. Yung former, mapalitan yung mga wire. Grabe Win nga road, Pastor. Pero okay naman. But, So far, lahat nag-cooperate. ano saan mo tidi? Konsidera ng paita. Dito, noon, walang aircon. Ngayon pa na, dahil nasanay sa aircon, ay nako. Pag nasanay na sa aircon, parang at least ma-realize natin how good God is. Hungarad. Good night, Pastor. Good night, Pastora. God bless. Thank you, God bless. Bless sa ating lahat. Thank you. Thank you. Night. Kami magpapalamig pa kami. Nandito kami sa labas pa rin. Mahangin sa labas. Okay, Pastor. Bye-bye. Good night. God bless.